Nag-alala naman si Usman kay Dato Raman kung totoo kayang ligtas na ba talaga ito. Ang sabi ni Marcos na si Mustafa nang bahala kay Dato Raman. Ayaw niyang magsalita sa kanya. Siguro naman, hindi ito susuko kay Mustafa na hindi handa si Dato Raman na magsabi ng totoo. Pero hanggat sa malayang nakakagala ang mga hayop na protektor ng sindikato dito sa loob ng Ilya, walang totoong ligtas sa kanila. Sinabihan ni Usman si Marcos, kaya nga kailangan nilang bilisan para matugis ang mga ito. Dito na nga sinabi ni Marcos kay Usman na buhay si Harold at may isang pamilyang nag-aalaga nito. Pero walang maalala sa ngayon at inaasahan ni Marcos na ililihim ito ni Usman dahil kapag may nakakaalam na buhay si Harold, papatayin ito ng walang kalaban-laban. Nangako naman si Usman kay Marcos na ililihim niya ito. Ngunit nakukonsensya din si Usman dahil buong tiwala sa kanya ni Marcos pero nagawa niyang ilihim sa kanyang kaibigan ang kanyang nalalaman tungkol sa pagkatao ni Espina. Sinabihan naman ni Usman si Marcos na huwag siyang mag-alala. Matatapos din ang lahat ng ito. May kakampi na sila sa taas, si Mustafa. Nagtanong naman si Marcos, paano siya nakakasiguro nakakampi talaga nila ito? Nagtanong si Usman kay Marcos, sa tingin ba niya, hindi mapagkakatiwalaan si Mustafa? Ang sagot ni Marcos, sa ngayon, wala naman siyang rason para pagdudahan niya si Mustafa, pero mahirap ngayon magtiwala ng basta-basta. Bukod kay Azuelo, siya lang ang buong pinagkakatiwalaan niya. Habang si Lara, inis na nga siya kay Espina ngayon. Noon si Marcos ang kailangan niyang bantayan, pero ngayon pati na si Espina, kinakailangan niya itong bantayan dahil may pinaplano ito. May sariling itong galaw si Espina. Alam niya, hindi magandang pinaplano ni Espina. Nagtanong naman si Felix kay Lara kung totoong nahuli at napasuko ni Espina si Dato Raman. Sa tingin ba niya, alam ni Espina kung saan nagtatago si Jalil Abubakar. Ngunit walang pakialam si Lara kay Jalil. Pero si Felix, gustong-gusto na nga niyang makaganti kay Jalil dahil sa ginawa nito sa kanya at ipinakita niya kay Lara ang malaking piktas sa kanyang dibdib na hindi siya papayag na hindi magbabayad nito si Jalil. Dinalaw naman ni Usman ang kanyang ina para malinawan ang kanyang pag-iisip dahil hindi na nga niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nagsinungaling siya kay Marcos dahil may pinoprotektahan siyang tao pero tama lang naman na protektahan niya ang taong ito. Pero parang hindi niya kayang magsinungaling sa kanyang kaibigan dahil napakalaki ang tiwala nito sa kanya. Pakiramdam niya, tinatridor niya ito. Sinabihan naman si Usman na kanyang ina na minsan talaga nalalagay sila sa ganyang mga sitwasyon. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na siya mabuting kaibigan. Dala ng paninindigan at dedikasyon nila sa trabaho, alam niyang ginagawa lang niya kung ano ang dapat. At tinanong naman si Usman na kanyang ina, yan bang paglilihim niya ay bahagi ng kanyang tungkulin? Ang sagot ni Usman, oo, makakatulong ito para malutas nila yung malaking kasong tinatrabaho nila. Sinabihan si Usman na kanyang ina, yun naman pala, dahil ginagawa niya yan, dahil yun ang kailangan dapat, at maintindihan ito ng kanyang kaibigan, at darating ang araw, mauunawaan ito ng kanyang kaibigan. Dahil sa mga sinasabi ng kanyang ina, gumaan nga ang pakiramdam ni Usman. Gayon pa man tinipon ni Marcos ang mga pamilya ng kanyang mga kaibigan para kumustahin ang kanilang kalagayan. Nagtanong nito sa kanyang ina ni Patrick na totoo ba ang kanilang naririnig. Nasa Inliag galing yung may pakana ng lahat ng ito. Doon galing ang pumatay kina Patrick. Ang sabi ng kapatid ni Patrick, kaya ba hanggang ngayon hindi matapos-tapos ang investigasyon? Sinabihan ni Marcos silang lahat, totoo ang sinasabi ni Dato Raman. Naniniwala siya sinasabi ni Dato Raman. Inosente ito at may ibang nagpapagalaw ng lahat ng ito. Ang sabi ng ina ni Russell, ibig sabihin, yung institusyon na buong pusong pinaglingkuran ni na Russell, yun din yung mismong pumatay sa kanila. Sinabihan ni Marcos silang lahat na may mga masasamang elemento sa loob ng Ilya at sila ang kanyang hinahanap ngayon. Sila ang kanyang pagbabayarin sa lahat na nangyari sa kanyang grupo. Bawat isa sa kanila, tinuring niyang kapatid, kapamilya, at hindi siya papayag na hindi magkaroon ng hustisya ang nangyari sa kanila. Yan ang kanyang ipinapangako nito. Bibigyan niya ito ng hustisya at humihingi ng tawad si Marcos sa pamilya ni na Oliver, Russell at Patrick na hindi naging sapat ang kanyang pagprotekta sa kanyang mga kaibigan. Sinabihan naman si Marcos ng stepfather ni Russell na wala itong kasalanan.
huwag niyang sisihin ang kanyang sarili. Lahat sila pinagdadasal nila gabi-gabi. Sana mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni na Patrick, Russell, Oliver at Harold. Alam niya ganun rin siya. May tiwala sila sa kanya. Naniniwala sila na tutuparin niya ang kanyang pangako. Habang si Felix, pumunta nga siya sa lugar ni Omar upang magmamasid doon dahil malakas ang kanyang hinala na doon nagtatago si Jalil at nalaman pa niya mula sa kanyang tauhan na dito sa lugar sinundo ni Espina si Dato Raman. Tinawagan ni Jalil ang kanyang kapatid para sabihan ito na mawawala siya sandali. Nagtanong naman si Jamila sa kanyang kaka kung saan siya pupunta. Ang sagot ni Jalil na babalik muna siya sa isla. Gusto sana sumama ni Jamila pero pinigilan siya ng kanyang kaka Jalil dahil mas mabilis na makakilo si Jalil kung mag-isa lang ito at delikado kung may makakita sa kanilang magkasama silang dalawa at naintindihan naman ito ni Jamila. Pero sa pagbaba ni Jamila ng kanyang phone, may biglang kumakatok sa pinto at napakalakas pa nito. Tinawag ni Jamila ang kanyang tiyo Umar at baka ito ang kumatok. Ngunit walang sumagot, kaya natatakot na nga ng husto si Jamila. Kumuha siya ng flower vase para ipukpok ito sa taong kumakatok sa pinto. At sa kanyang pagbukas, sobrang nagulat siya dahil si Teresa pala ito at agad niyang binaba ang hawak niyang flower vase. Binisita naman ni Teresa si Jamila dahil nag-alala na nga siya sa kalagayan ng dalaga kaya gusto niya itong kumustahin. Habang ang mga tauhan ni General Carillo, patuloy pa rin sila sa pagdi-deliver ng mga armas upang maisagawa na nga ni General ang kanyang mga pinaplano. Napanood naman nilang lahat sa telebisyon ang pagbisita ni Maya sa islang damay para kumustahin ang kanilang kalagayan pagkatapos na nangyaring massacre. At patuloy pa rin ang taga-islang damay sa pagdadalamhati nito sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay at malaking epekto nito sa kanilang buhay ang nangyaring massacre. Sobrang nasasaktan naman si Jamila sa sinapit ng kanyang mga kababaryo dahil mula sa pagkabata kasama na niya ito. Sinabi naman ng taga-islang damay na simula na wala sina Dato Raman at Jalil sa kanilang isla, wala na nagpuprotekta sa kanila. Kumakalat ng mga iligal na armas sa mga lugar na malapit dito sa kanilang isla. Napupunta na sa mga masasamang loob. Kapag inatake sila dito, wala na magtatanggol sa kanila. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tabu sa The Blood versus Duty.